Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Miyerkules. Lasing na lalaki, sinunog ang sariling bahay sa Dagupan City. Face-to-face classes, suspendido dahil sa pagtaas ng suspected cases ng HFMD sa Solsona, Ilocos Norte. Lagpas tuhod na baha, naranasan sa ilang bahagi ng Barangay Lumbang, Calasiao, Pangasinan. Bakit kaya? At hilos protesta upang depensahan ang kaban ng bayan isinagawa sa Pampanga. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Lasing na lalaki, sinunog ang sariling bahay sa Dagupan City. Danyo sa sunog, aabot daw sa 300,000 pesos. Naka-alerto Sandy Salvacio. Ganito ang eksena sa bahagi ng Tamayo Road sa Barangay Maluwad, Dagupan City. Habang nasusunog ang isang bahay roon, pasado alas 5 kahapon. Tulong-tulong ang mga residente sa pag-apula sa sunog. Makalipas ang ilang minuto, dumating na rin ang mga otoridad. Di namin talaga mapasok yung mismong lugar kasi ang sikip ng mga kalsada nila doon. Kaya hindi natin kayang ipasok yung ating mga fire truck, kaya ang ginawa na lang natin is nag-lay na lang tayo ng mahabang hose para lang makapag-conduct tayo ng fire suppression doon sa mismong bahay. Naabutan ng news team ang lasing na lalaki sa lugar. Siya raw ang may-ari ng bahay at siya rin daw ang nagsunog nito. Wala naman daw siyang kaaway. Nadala lang daw sa kalasingan kaya sinunog ang sariling bahay. Mga tao daw ang sabi din sa akin eh. Mga tao. May mga tao na alin daw sir? Mga tao na nagkakon sa kanya, nagpaparinig. Tapos sinitidib niya. Nasabi po nila sa akin na may lasing nga yung may-ari ng bahay na si ay daw yung pagkaano nila sa akin. And naabutan ko naman siya na nandoon na nagwawala. And nagsasabi po siya na wala siyang pakialam. Pero nakita pa naman natin, mismong siya umamin na wala siyang pakialam kahit sunugin niya dahil bahay niya. Tumagal ng halos 1 oras ang sunog. Umabot sa 300,000 pesos ang halaga ng mga gamit na natupok ng apoy. Walang nasaktan sa insidente. Nasa kustudiya na ng pulisya ang may-ari ng bahay upang sampahan ng kaukulang kaso. Wala pa siyang pahayag. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. 3 katao naman ang sugatan matapos masunog ang isang laundry shop sa San Mateo, Isabela. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni CJ Torida. Tinupok ng apoy ang isang laundry shop sa San Mateo, Isabela pasado alas 9 ng umaga noong Lunes. Sa paunang investigasyon ng otoridad, nagkaroon ng leak ang tangke ng LPG na gamit sa laundry shop at mabilis na kumalat ang apoy. 3 katao ang sugatan sa insidente, kabilang ang 2 empleyado ng laundry shop at isang electrician. Nagpapagaling sila sa ospital. Tinatayang aabot sa 300,000 pesos ang danyo sa sunog. Natupok din ang isang van sa bahagi ng Sarabay Bridge sa Tuaw, Cagayan, pasado alas 4 ng hapon kahapon. Nakaramdam daw ang driver ng init sa ilalim ng kanyang upuan kaya ipinarada ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Kasunod nito ang biglang paglabas ng usok mula sa sasakyan hanggang sa sumiklab ang apoy. Ligtas ang 9 na sakay ng van na pawang magkakamag-anak. Posible raw na nagmula ang apoy sa baterya ng sasakyan ayon sa otoridad. Aabot sa halos 300,000 pesos ang danyo sa sunog. So nag-decide itong si driver na mag-stop, gilid para i-cool down ba kasi nararamdaman niya na mainit yung upuan niya. Which is, andun pala yung part ng battery. Then after mga 10 minutes daw na nag-cool down sila, dun na daw. Apoy na. Sumiklab din ang sunog sa ilang establishmento sa Lawag City, Ilocos Norte kaninang umaga. Mabilis na kumalat ang apoy. May mga panindang pintura at construction materials sa loob ng gusali. Nadamay ang mga katabing establishmento gaya ng tindahan ng gulong, parlor, shoe repair shop at cellphone accessories. Luma na ang gusali na gawa sa light materials. Ayon sa CDRRMO, nasugatan ng isang bumbero at nagkapaso ang 2 katao matapos iligtas ang isang matanda sa ikalawang palapag. Tumulong din ang iba't ibang fire station sa pag-apula ng sunog.
Inaalam pa ng BFP ang sanhi ng sunog at kabuang halaga ng mga nasunog na ari-arian. Nahirapan kami mag-control kasi mabilis ang apoy dito sa taas, sa ceiling. CJ Torida, One North, Central Luzon. Sinuspindi ang face-to-face classes dahil sa pagtaas ng suspected cases ng HFMD sa Solsona, Ilocos Norte. Nakatutok si Jasmine Gabriel Galvan. Naalarma na ang lokal na pamahalaan ng Solsona sa Ilocos Norte dahil sa patuloy na pagdami ng suspected cases ng hand, foot and mouth disease sa bayan. Sa datos ng Municipal Health Office, 151 na ang naitalang kaso simula Enero hanggang Setyembre. Naglagay na ng HFMD Fast Lane sa Rural Health Unit. Naglabas ng executive order ang alkalde ng bayan upang pansamantalang suspendihin ang face-to-face classes sa lahat ng public at private school na nagsimula kahapon. Magtatagal ang F2F suspension hanggang September 12. Ipatutupad din ang disinfection sa mga silid-aralan. Lahat naman nakaka-recover. Yun nga lang may iba na parang mas matagal. Yung iba naman medyo mas paikli, nasa 7 to 10 days lang. Sa monitoring ng Center for Health Development o CHD Region 1, patuloy ang pagtaas ng suspected cases ng HFMD. Simula January 1 hanggang August 23, 2025, kabuang 2,290 suspected cases na ang naitala. 267 suspected cases ang naitala sa loob lamang ng halos 2 linggo, simula August 11 hanggang August 23. HFMD, ma'am, katulad po yan ng COVID-19, no, na nakakakawa po via respiratory droplet. Kapag umaching o umubo po, no, yung isang bata na may HFMD, maaari po siyang maglabas ng mga maliliit na laway o sipon po, no, na nagdadala ng virus. Patuloy na pinaiiral ang safety measures sa iba't ibang mga paaralan sa Pangasinan para maiwasan ang hawaan sa mga mag-aaral. Lagi silang maghugas ng kamay, and every now and then na kailangan nilang maging malinis ang kanilang mga kamay bago sila kumain. Maligo araw-araw, mag-toothbrush siya. Tapos uminom ng vitamins pala. Uminom siya ng... Tsaka paghugas sa kamay. Opo. Itinuturing na viral infection ng HFMD. Kabilang sa mga sintomas nito ang lagnat, walang ganang kumain, namamagang lalamunan at pagkakaroon ng pantal sa katawan. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galvan, One North, Central Luzon. Samantala, ilang kabahayan sa Sitio Bukig sa Barangay Lumbang, Calasiao, Pangasinan ang nakararanas ng lagpas tuhod na baha. Yan ang balitang tinutukan live ni Sandy Salvacio. Sandy? Chris, hindi naman gaanong nararanasan ang sama ng panahon dito sa Calasiao, Pangasinan, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin humuhupa ang tubig baha dito sa barangay na ito ng bayan. Dahil sa mayat-mayang nararanasang pag-ulan, nakararanas ng baha ang ilang kabahayan sa Sitio Bukig, Barangay Lumbang, Calasiao, Pangasinan. Gumagamit na ng balsa ang ilang residente dahil sa lagpas tuhod na lalim ng baha. Taon-taon daw nilang nararanasan ang ganitong sitwasyon sa kanilang barangay. Pag itong yung ulan-ulan lang, ito yung babahayin kami kaagad kasi mababa, dyan lang yung ilog ay. Sobrang baba namin dito. Wala kaming diki. Hindi po tuloy. Kung maganda sana kung diretso tuloy. Mula po nung weekend, napansin po natin na nagkaroon ng pagtaas sa ating level ng tubig sa ilog, kung saan nagkaroon ng mga isolated cases ng pagbabaha sa ating mga low-lying areas. Ang nakikitang dahilan ng mga residente at mga opisyal ng barangay ay ang 2 taon ng nakatenggang konstruksyon ng dike, kung saan may 2.5 kilometro pa raw ang hindi natatapos. Dahil dito madali umanong makapasok ang tubig galing sa ilog papunta sa mga kabahayan. Dike hindi pa natuloy. 22 mayroon. Ginagawa. Mayroong ginawa. Yung 23, 24, at saka ngayon 25 wala. Nakikipag-ugnayan ang GMA Regional TV One North Central Luzon sa mga otoridad upang malaman at makuhanan ng pahayag ang gumawa ng proyekto. Chris, may dike mang nagawa dito sa Barangay Lumbang bilang proteksyon sa pag-apaw ng tubig sa Sinukalan, Marusan River. Pero ayon sa mga residente ay hindi naman daw ito sapat dahil nga hindi naman maayos ang pagtatapos ng dike. Kaya naman meron pa ring nalulusutan yung tubig baha. Ang mahirap pa riyan ay wala namang madaanan palabas yung pumapasok na tubig baha. Samantala, Chris, sa binisita rin natin kanina yung mismong lugar kung saan nga naputol yung pagkakagawa ng dike. At sa pakikipag-usap natin sa ilang mga lokal na residente roon ay nabanggit nila
nila na mas apektado sila tuwing may sakuna dahil yung level ng tubig ay umaabot na ng 6 na talampakan o lagpas tao na. At maliban pa riyan, Chris, ay apektado rin ang kabuhayan ng ating mga residente rito dahil nga hindi sila makapagtanim ng palay bunsod ng nararanasang pagbaha. Kaya naman sa halip na palayan ay mistulang naging kangkungan na ang lugar. Ito ay isa sa mga patunay na apektado ang kabuhayan ng ating mga kababayan sa mga umiiral at matagal ng problemang ito. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio. Naipong tubig sa ilang bahagi ng isang eskwelahan sa Mangaldan, Pangasinan, halos isang linggo nang hindi humuhupa. Narito ang report. Abot hanggang bukong-bukong ang naipong tubig sa ilang bahagi ng Salay Elementary School sa Mangaldan, Pangasinan. Epekto ito ng naranasang mga pag-uulan sa nakalipas na mga araw. Pagpasok pa lang sa gate, tatambad na ang baha sa school ground. Baha rin sa gilid ng ilang silid-aralan. Paliwanag ng prinsipal, walang lalabasan ng tubig na naipon sa loob ng eskwelahan. Mayroon naman po ang suggestion ng aming PSDS is lalagyan po siya ng gravel para naman ma-absorb itong tubig. And then mayroon pong plano ang aming barangay captain na ewan ko may bubutasan ata sila dito, papunta yung tubig dyan sa likod. Pangamba ng pamunuan ng paaralan, pamugaran ng labok ang mga naipong tubig at maging banta sa kalusugan ng mga mag-aaral. Sinasabihan po namin sila na laging mag-ingat, magsuot din po sila ng pants para iwas kagat ng lamok. Malapit lang sa baha ang silid-aralan ng grade 6 pupil na si Jairil. May mga lamok ng araw sa loob ng kanilang classroom, kaya araw-araw siya nagsusuot ng pantalon. Importante po yun kasi po para hindi rin po ma-dengue o hindi magkasakit ng dengue sa atin po. Tiniyak ng pamunuan ng eskwelahan na nakatutok sila sa kalusugan ng mga mag-aaral. Regular ang ginagawang missing operation ng RHU sa eskwelahan. Nangako na rin daw ng tulong ang Barangay Council ng Salay para magkaroon ng waterway sa eskwelahan. Kasama si Daryl Piralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga kapuso, may bagong low pressure area na nabuo at namataan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan ng Pag-asa kaninang umaga sa dagat malapit sa Binzons, Camarines Norte. Sa ngayon, mababa ang tsansa nitong maging bagyo pero nagpapaulan sa ilang bahagi ng Luzon. Easterlies naman ang nakakaapekto sa iba pang bahagi ng bansa at posibleng magdala ng mainit na panahon pero may tsansa pa rin ng localized thunderstorms. Base naman sa datos ng Metro Weather, mataas pa rin ang tsansa ng ulan sa Northern at Central Luzon. Malawakan ang ulan ngayong hapon pero bahagyang mababawasan paglalim ng gabi. Malalakas ang ulan sa ilang lugar kaya maging handa pa rin sa banta ng baha o landslide. Posible rin ang pag-ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Maninipis na electrical wirings sa mga street light na takaw sunog, problema sa isang barangay sa Mangaldan, Pangasinan. Sundan sa report. 2016 nang masunog ang bahay ni Aling Corazon na kinasawi ng kanyang 2 apo sa barangay Bari, Mangaldan, Pangasinan. Natroma raw siya sa insidente. Noong nakaraang buwan, nag-spark ang kawad ng streetlight sa tapat ng kanilang bahay, kaya agad siya nag-report sa Senpelco. Nakita namin na nag-spark yung anak ko ang nakakita, inano nila kaagad sa Senpelco, inayos naman nila kaagad. Oo nga inalala pa nga't nandito kami, hindi ako makatayo, hindi ako makalakad, ganito lang. Sa inspeksyon na isinagawa ng Senpelco, lumalabas na manipis ang electrical wiring na ginamit sa mga streetlight. Takaw sunog daw ito, kaya pinalitan na ng mga opisyal ng barangay ang kable ng mga streetlight. Kita namin sa Senpelco, ang sabi po, manipis na yung wire, kaya kailangan palitan. Kaya on the process po na ginagawa ngayon, na pinapalitan po lahat ng wiring dyan sa highway
ng bagong wire. Mas makapal. Paliwanag ng mga opisyal ng barangay, matagal na ang mga streetlight sa lugar. Hindi raw alam ng kasalukuyang administrasyon kung bakit manipis ang mga kable ng streetlights. Ang mahalaga raw, maayos na ang mga ito. Mas maigi na ngayon. Okay na. Bukod sa mga streetlight na nakakonekta sa kuryente, ay meron na rin mga naka-install na solar streetlight sa barangay. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Konstruksyon ng tulay patungong Island Barangay sa Dagupan City ititigil muna hanggat wala pang karagdagang pondo mula sa national government. Naritong report. Ilang dekada na raw na sumasakay sa bangka mula Barangay Kalmay hanggang Barangay Poblacion Oeste ang mangingisdang si Jerry. Paminsan-minsan sumasideline raw siya sa paghahatid ng mga pasahero sa kanyang bangka. Dagdag kita rin daw ito para sa kanyang pamilya. Pero posibleng matigil na raw ito dahil sa ipinatatayong tulay na magkokonekta sa dalawang barangay. Gayunman, malaking tulong daw ito sa mga tulad niyang nasa Island Barangay. Malaking tulong po. Kagaya kasi minsan pag maalon, yung mga tumatawid, nahihirapan. Pati kami. Magandang kon yan. Wala namang kon dyan eh. Ang masasabi ko, maganda pag naayos yan. 2024 nang simulang gawin ng ilang board pile, craneway embankment at sheet pile ng proyekto. Nandito ako ngayon sa ginagawang steel craneway para sa mga gagamiting bridge equipment sa paggawa ng tulay na magdurugtong dito sa aking kinatatayuan sa Barangay Poblacion Oeste hanggang sa Barangay Kalmay. At kung inyong makikita sa aking likuran ay ongoing na ang layouting ng board pile ng tulay. Yung ma'am, yung dalawang 2025 na kontrata malapit na matapos. By ma'am, mga before October siguro. Oo. Kaya ma'am, kaya. Pero simula nitong Oktubre ay pansamantalang mahihinto ang proyekto habang naghihintay pa ng karagdagang pondo mula sa pamahalaan upang may pagpatuloy ito. Ang cost namin noon, 1 bilyon yata. 1 bilyon. Wala pa naman pondo kaya hindi pa matatapos yan. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Kilos protesta upang depensahan ang kaban ng bayan isinagawa sa Pampanga. Tutukan sa report. Protektahan ang kaban ng bayan. Iyan ang nakasaad sa mga karatulang hawak ng mga grupong nagsagawa ng kilos protesta sa Pampanga kahapon. Ayon sa ilang sumali sa protesta, habang lumulubog sa baha at krisis ang maraming kababayan, umaalingasaw naman ang mga aligasyon ng korupsyon sa ilang proyekto ng pamahalaan. Isinagawa ang kilos protesta sa harap ng Department of Public Works and Highways o DPWH Regional Office sa Barangay Sindalan, City of San Fernando, Pampanga. Bukod sa mga taga Pampanga, lumahok din ang mga kabataan mula sa Bulacan, Zambales at Bataan. Kaya pa kayo ng pundong dapat sanay para sa reforestation, waste management at disaster prevention ay mapupunta sa mga bulsadong mga karakot? Hindi! Giit ng mga grupo, dapat tiyakin ng pamahalaan na ang pondo para sa mga proyektong pampubliko ay hindi napupunta sa bulsa ng mga ganid sa kaban ng bayan. Bitbit ang kanilang panawagan, umaapila silang panagutin ng mga tiwaling opisyal. Isa sa panawagan namin, maging transparent at huwag maging new normal yung ganitong anomalya ng korupsyon. Tax to ng mamamayan na dapat napupunta sa serbisyo. Dapat din daw natiyakin ng gobyerno na ang pondong nakalaan para sa infrastruktura ay tunay na nagliligtas at nakatutulong sa taong bayan, lalo na sa harap ng lumalalang problema sa baha at krisis sa klima. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Balita naman mula sa Vatican City, isa ng ganap na santo at pinakauna mula sa millennial generation si Carlo Acutis. Pinangunahan ni Pope Leo XIV ang canonization ng tinaguriang God's Influencer. Sa harap yan ng libu-libong Katoliko, kabilang na ang ilang Pinoy. Isinilang si Acutis sa London at lumaki sa Italy kung saan ginamit niya ang kanyang computer skills para ipakalat ang pananampalatayang Katoliko. Namatay si Acutis noong 2006 sa edad na 15 dahil sa leukemia. Nakilala naman dahil sa pagtulong sa mga nangangailangan ang isa pang hinirang na santo na si Saint Pier Giorgio Frassati. Nasawi si Frassati dahil sa polio noong 1925.
Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Nabulabog ang mga estudyante at guro ng San Mateo Vocational and Industrial High School sa Isabela matapos makatanggap ng bomb threat sa pamamagitan ng isang mensahe sa Facebook Messenger kahapon. Agad na pinauwi ng pamunuan ng paaralan ang mga estudyante at empleyado batay sa rekomendasyon ng San Mateo Police. Nagsagawa ng mabilisang inspeksyon ang PNP, Explosive Ordnance Disposal and K9 Group at ang Bureau of Fire Protection San Mateo mula 4:30 hanggang 5:15 p.m. Wala namang nakitang anumang bomba o pampasabog sa loob ng paaralan at sa mga kalapit na lugar. Nagpapatuloy ang investigasyon upang matukoy kung sino ang nasa likod ng bomb joke. Bilang paghihigpit sa seguridad, mga pumapasadang tricycle hindi na pinapapasok sa Mangaldan National High School. Sundan sa Ratchada Balita. Hindi na pinapayagang pumasok sa loob ng Mangaldan National High School ang mga pumapasadang tricycle. Tanging sa labas ng gate ng paaralan nagbababa at nagsasakay ng pasahero ang mga tricycle. Bahagi ito ng paghihigpit ng pamunuan ng paaralan para sa seguridad ng mga estudyante. Sa pamamagitan nito, maiiwasan na may makapagpuslit ng anumang kontrabando sa loob ng paaralan. Mas pinabilis na serbisyo medikal. Ito ang nais gampanan ng lokal na pamahalaan ng Dagupan City sa pagkakaroon ng 2 dagdag na ambulansya sa lungsod. Plano raw ng lokal na pamahalaan na magkaroon ng sariling ambulansya ang mga clustered barangay sa syudad. Inaasahan ang pagdating pa ng 8 hanggang 10 emergency vehicles sa mga susunod na linggo. Maliban sa serbisyo medikal, makatutulong din daw ang mga ito sa pagresponde tuwing may sakuna. Nakatanggap ng libreng hearing aid mula sa isang foundation ng ilang Kapampangan. Katuwang sa programa ang provincial government ng Pampanga. Natuwa ang mga benepisyaryo habang isinusuot ng mga staff ang kanilang mga hearing aid. Ayon sa mga eksperto, umaabot sa higit 100,000 pesos ang halaga ng isang hearing aid. Kaya't marami ang hindi nakakakuha ng tamang lunas at patuloy na lumalala ang kanilang kondisyon. Patuloy ang pagtutulungan ng pamahalaan at mga katuwang nitong foundation upang mas marami pang Kapampangan ang mabigyan ng pag-asang makarinig muli. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Lampas ulit sa 2 milyong Pilipino ang unemployed o walang trabaho. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 2.59 million ang walang trabaho nitong Hulyo, pinakamarami ngayong 2025. Katumbas ito ng 5.3% ng labor force sa bansa. Mahigit 46 million naman ang mga Pilipinong employed nitong Hulyo. Higit na mas mababa kumpara sa 50.49 million na may trabaho noong Hunyo. Sabi ng PSA, manufacturing sector ang may pinakamaraming bagong trabaho nitong third quarter ng 2025 kaysa noong second quarter. Marami namang nabawasang trabaho sa mga sektor ng wholesale at retail, agrikultura, pangingisda at construction. Ayon din sa PSA, tumaas sa 6.8 million ang mga underemployed nitong Hulyo. Mula yan sa mahigit 5 million na underemployed noong Hunyo. Sila yung may mga trabaho pero mas mababa sa kanilang kakayahan o nakukulangan sa kanilang kita. May bagong karakter sa multiverse ni Kapuso comedy genius Michael V. Ang clue, handa na siyang humarap sa pagdinig para magpabaha ng saya. Meet Shala Dismaya na makikilala na sa Bubble Gang this Sunday. Excited na ang ilang cast members ng Bubble Gang na makilala ng viewers at netizens si Shala. Sa Facebook ni Bentong Sumaya, ni-flex na ang group picture nila with Shala. Kasama sina Annalyn Baro, Paolo Contis, Matt Lozano, Cocoy De Santos at Buboy Villar. Benta rin sa netizens ang video ni Cocoy at Buboy with Shala. At ano kaya ang gamit ng asul na payong ni Shala? Abangan yan this Sunday sa GMA 6:10 p.m. Sinyalis na red flag yung ka-text mo o yung ka-talking stage mo? Ano po, cold po siya. Ha? Cold po. Cold? Gano'n ka cold? Kunyari po pag magre-reply na gano'n po.
Kunyari po pag magre-reply na gano'n, tapos maganda po yung reply mo, tapos yung sasabihin niya lang po is K. K lang po. K lang. Ako po. Ano yung reply mo pag K lang? Wala po, magsisinda lang pa ako ng mic. Pag may kausap na iba. Oh, paano gagawin natin pag may kausap na iba? Suntukin yung kausap niya. Suntukin yung kausap niya. Oh, no. Mabagal po mag-reply. Bakit kung mabagal mag-reply? Sa ngayon sir, wala wala akong ka-text ngayon. Pero kung sakaling meron akong ka-text at babae, mas maganda pag contractor sana. Pero pag ang red flag nun, kung kurakot. What? Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din namin pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.